Ganon ang sabi niya sa akin. Kaya nga sabi ko, even though it's not my fault na mag-testify siya, inutusan ko ba si JM, si Jonathan Morales na sige lumabas ka. Actually, sabi ka ng anak niya, Miss Maharlika, naka-cover nga po yung pangalan ni Daddy dun sa PDEA leaks. Pero he chose to speak up. Okay, sabi ko, I'm glad naman at naintindihan. Ma'am, sabi nga nun, bata pa lang siya, talagang nakikita niya na yung father niya na biktima talaga ng injustice at patuloy na lumalaban. At dito nga sa PDEA na kung saan belong yung kanyang tatay. Sabi ko, yes, nabasa ko nga. Sabi ko, napanood ko nga yung mga reports, yung mga laban niya in the past. So, naintindihan na. Tapos sabi niya, naman po, in high spirit si Daddy and he's okay. But syempre, mas okay kung papalayain siya dahil injustice nga yung ginawa ni Jinggoy Estrada sa kanya at nitong Senado. Kasama na si Senator Bato. Walang exemption sa kanila, mga kababayan. Ngayon, mga palangga, ano ang Nanay Robles, thank you mga kababayan. So ngayon, sino dapat ang makulong? Itong jutang ginimis na to, na Jinggoy Estrada, nakasabwat ka ba ni Kumar? Kasi may picture kayo ni Kumar. Maraming kasama si Kumar sa pictures. Si Escudero na parang sweet-sweet sila na parang magjowa. Si Lisa. Tandaan nyo, itong si James Kumar. Kasama ka, James Kumar, sa listahan. Okay? Kayo nila Francis Chua, kayo ni Lisa. Kasama ka sa doon sa involved ka sa pagkikidnap. Sa pangdurukot. Na nakapandurukot na mga bata na may basbas din si Lisa. Na si Lisa rin ang mastermind dito sa Turkey. Right? Huwag ka mag-acting, James Kumar, na ikaw ay may sakit. Na ikaw ay may TIA. Transient ischemic attack na sinasabi ng iyong abogado. Mamaya, bibistuhin. Well, nabisto ka na, pero papakita natin. Putangay na. Talagang nakakagigil po eh. Ikaw, Jinggoy, makinig ka. Ikaw ba to na nagsuri-suri ka pa kay James Kumar? I-play ko lang yung, message kasi, you know what, nung hearing kasi busy ako ka. Sabi ko hindi ko na panood actual pero naririnig ko lang sa akin tenga yung audio. Pakinig ko lang to sa inyo. Senator, last Friday we were going to the Parañaque prosecutor's office to file a case against the people who used his name. However, on our way there, he started getting dizzy. So we brought him straight to Makati Medical because we called his doctor. And apparently, we have the report now from the doctor that he had a transient ischemic attack, which is a stroke. And when they checked him, meron pong bara, I think 55% yung bara sa vein. And at the same time, he was suffering from acute bronchitis, Your Honor. So may tubig din sa baga. So if any doctors from the Senate or from the parties, even if we bring the reports, the scans, they will be able to find the same, they will have the same findings, Your Honor. Okay. Mga kababayan, ito. Ang sabi ng kanyang lawyer na nag-suffer daw si Kumar. Okay? Dito sa mild stroke. Okay? So, tignan natin, mga kababayan. Okay, kahit i-google nyo dyan sa lahat ng mga medical website, okay? Transient ischemic attack or TIA. Ano daw ba ito? At ito, maiksi lang. A transient ischemic attack is a stroke that lasts only a few minutes. It occurs when the blood supply to part of the brain is briefly interrupted. TIA symptoms usually occur suddenly, are similar to those stroke but not last as long. Most symptoms of TIA disappear within an hour, although they may persist for up to 24 hours. Symptoms can include, ito yung symptoms, numbness or weakness in the face, arms, or legs, especially on one side of the body.
trouble seeing in one or both eyes, difficulty with walking, dizziness. Well, sinabi na kanyang lawyer yan, nagkaroon nga siya ng dizziness, confusion, or difficulty in talking or understanding speech. Loss of balance, coordination, da-da-da-da-da. Okay. Ang sabi pa ng kanyang lawyer ay meron din siyang acute bronchitis. Okay, ano ba tong acute bronchitis? Sabi dito, acute bronchitis is a viral infection that causes inflammatory on the bronchial tubes or tubes, which are the airways that carry air into the lungs. When body tries to fight the infection, the bronchial tubes swell, causing coughing, wheezing, chest tightness, and shortness of breath. The swelling also narrows the airways, allowing less air to pass through. Chest discomfort, fatigue, fever, da-da-da-da. Okay, ngayon, maiksi lang. Ang sabi niya, mga kababayan, ang sabi ng lawyer ay nasa Makati Medical Center. Doon ngayon, pinakita, I think, stop muna natin ito. Ipakita natin ang itsura ni Kumar noong nasa, balikan natin. Okay, ito. Ito nyo yan. Okay. Notice ha, nakita nyo, na-discuss na to, itong robe niya. Nakita nyo yung kanyang robe, hospital robe. Tapos aside from, actually, dyan sa ano na yan, ito, nakita nyo, okay? Nakapajama pa siya sa loob. Okay? Bakit natin pinapakita yan? Ayan, nakapajama siya sa loob. Definitely yung pajama na yan, pants, and yung polo na pajama, meron akong ganyan. Tapos ito, robe. Ngayon, mga kababayan, notice that ha. Okay. Alright. So ngayon, nasa Makati Med daw siya. So hinanap ko kung ano ba yung hospital gown sa Makati Med. Ito po yung Makati Med. Okay, present tayo. Share screen. Okay. Right. Ayan, mga kababayan. Nakita nyo? Yan ang lab gown. Okay? Oh, no, not lab gown. Yan ang hospital gown ng Makati Medical Center. Kaya sabi ko, dapat magpaliwanag, dapat ang i-contempt dito ay si Kumar ang ikulong sa kasinungalingan. At imagine nyo, mga kababayan, gusto pang, pinapayagan nilang mag-testify sa Zoom. Pero ako, gusto nila, as a resource person, gusto nila umuwi ako ng Pilipinas. Sa unfair na pagtrato ng jutang ginimis na senadong ito. Yan po, Medical Center, Makati Medical Center. Magpaliwanag kayo. Bakit, di ba, ganyan ang hospital gown. At merong logo yan. Tignan pa natin dito, ha. Merong logo sa left. Dito, oh, ayan, oh. Sa left ang nakalagay, Makati Med. Tignan natin kung may iba pang mga, may iba pang uniform. O, ayan. Is this lab? O, yan, ito. At ikapapanganak lang nito. But, ito, tignan natin. Ayan, tignan natin mga pala. Ayan, mayroong, although ito, babae, may color coding, pink. Ayan, So, mayroon talagang logo. Okay? Mayroong logo. Tignan natin ito. Ayan. Alata nyo yan? Yan. Pumunta ako sa Makati Medical website. So, stop na natin yan. Okay? Gusto ko lang i-prove sa inyo na wala si James Kumar sa Makati Medical Center. At ngayon, mga kapalagga, kaya siya dapat ang ma-cite in contempt. Ito dapat ang tutukan ng itong Jinggoy na ito. But what do you expect with Jinggoy? Ang intention niya talaga is to contempt, to cite in contempt kay Morales. So ngayon, mga kababayan, bakit ba nagsusuot ng hospital gown ang mga pasyente sa ospital? 'Di ba? Kasi kung may mga tubo ka, may swero ka, or may opening ka, may colostomy ka, o kung anuman na medical attachment sa iyong katawan ay accessible sa mga medical practitioners. Paano ngayon kung may mga eklabush, mga tubo-tubo yan si Kumar, which is wala naman, naka-complete outfit siya, nakapajama sa loob at naka-robe siya. Yan ang sinusuot kapag nagbabakasyon ka. Okay? Kapag nasa hotel ka. Feeling what? Nasa bakasyon ka. So, ito'y panglilin lang sa Senado. Panlilin lang sa taong bayan na ayaw i-contempt
ni Jinggoy Estrada at ni Bato. Kasi bakit kakilala nila si Kumar? Ano ang kanilang mga business dealing? Pero si Morales na nandoon, hinarap sila ng eye to eye. 'Di ba? Flesh to flesh. Kinontempt kasi yan ang utos ni Lisa Tanas kapalit ng posisyon o baka panalo sa loto na naman nung may nalo na naman sa loto para i-contempt, cite in contempt si Morales. Ngayon mga kababayan, nakita nyo na ang hospital gown ng Makati Med ay ibang-iba doon sa palabas ni Kumar. Sabi ko nga, yung kanyang costume designer, costume director is palpak. Dapat man lang, may power naman si Lisa. Dapat naman Lisa, sanay ka naman magnakaw, buwa ka ng Genemis ka. Nagnakaw ka sana ng hospital gown sa Makati Med para kumpleto ang drama ninyo. So ngayon, alam niyo naman siguro na kaya nag-hospital gown ang pasyente, mga kababayan, para sa konbinyente. Both parties, pasyente, nurses, doctors, para, syempre, at ang tali niya nasa likod. Di ba? Alam niyo yan, di ba? So ngayon, mga kababayan, ano ang eksena ngayon? So right after ay nakipag-meet up, ito nga nagsisend sa akin kanina. Okay? Nakipag-meeting. Okay, ano sabi dito? Right. Nakipag-meeting, itong nakikita ba dito? Ayan. Nag-post si Lisa Marcos sa kanyang Instagram, pero binura niya rin later. I think binalik yata. Tignan ko lang Instagram kung binalik niya, ha. Nakipag-meeting nga dito, o nag-break bread daw sila. Okay? Tingnan natin ang hitad na kidnapper. Si Lisa Marcos. Binalik niya na. Okay? So, 9 hours ago. Nung pinost niya ito, after 5 minutes, binura niya. Okay? Sabi niya, had a nice time breaking bread with the senators and their spouses. So, kasama si Robin Padilla. Ayan, ang picture na yan. Ating nakikita. Ay, malabo. Nakaano kasi ako eh. Okay. Wag na. Okay. Pupuntahan nyo na lang sa Instagram niya. Kasama si Robin Padilla, si Cayetano na dating sinasabi na si Marcos pati oras ay ninakaw ni Marcos. So ganito talaga ang politika. Magkano kaya ang kapalit sa bunganga ni Cayetano o lahat ng mga senador? Okay? Na nagiging tuta ni Lisa Araneta Marcos. So sino yung nandoon? Ayan si Tulfo. Si Escudero, Villar, ayan si Estrada, si Legarda. Sino to mga to? Cayetano, is Pia Cayetano? Yeah, Pia Cayetano, magkapatid. At si Gatchalian. At saka is this Tolentino? Yeah, Tolentino. Anyway, mga kababayan,